Hello guys! Magandang araw! Tara, recess na! Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Para sa ating food for the soul ay basahin natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Evidence. Maraming tao ang naghahanap o maraming tao na naghahanap ng hustisya. Ang kailangan ay ebidensya. Diba? Sa lahat ng paghahanap ng katarungan, ang kailangan natin ay ebidensya. At hindi basta ebidensya, dapat ay legit. Maging sa buhay natin ay may mga pagkakataon na we were unjustly accused of things, pero tanging tayo lang ang nakakaalam ng katotohanan. Ito yung mga situation na nagdudulot sa atin ng lungkot, ng takot, ng doubt, ng stress, anxiety o pagkakasakit na mahirap maiwasan o mapigilan. Pero sa kabila nito ay may mabuting balita. Diba? Mabuting balita mula sa Biblia, the Word of the Living God. 2 Timothy chapter 3 verse 16 says, God's Word is profitable. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos ay nagtatama sa atin para sa tunay na evidence. Kaya young people, sa anumang sitwasyon nyo sa buhay, sa inyong kalituhan, mga katanungan, sa inyong mga kalagayan, kayo man ay estudyante, kayo man ay working or working students, ang salita ng Diyos ay sagot sa inyong mga kalituhan. Ang salita ng Diyos ay sagot sa inyong mga pag-aalinlangan at mga katanungan. God will speak to you. God will speak to you through His Word to teach you, to correct you, to rebuke you, to train you in righteousness. The key is open your heart. Ang susi ay buksan ang ating mga puso to receive God's correction, to receive God's rebuke, training in righteousness for your sake. Para sa inyo, not for everyone, not for anybody, but for you. And surely your life will be a great testimony that the Word of God is alive. So young people, when circumstances challenge you that are contrary to the will of God, seek His Word. Hanapin natin ang salita ng ating Panginoon. Ipahayag mo ang salita ng Diyos bilang saksi sa kanyang salita and walk away free and delivered. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mga salita na nagbibigay kasagutan, katugunan sa aming mga tanong, sa aming mga pag-aalinlangan, sa aming mga sitwasyon na minsan hindi namin maintindihan. Salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng pangako na ang buhay namin ay may pakinabang dahil sa inyong pagkilos sa aming mga buhay. Kaya't naririto po ang mga kabataang inilalapit ko sa inyo na nawa ang kanilang buhay ay mahubog ayon sa iyong mga salita, na sila ay humakbang sa kanilang pang-araw-araw na buhay ayon sa iyong kalooban mula sa iyong mga salita mula sa Biblia. At nawa nandoon lagi ang pagnanais ng mga kabataang ito na maging desire nila ay buksan ang Biblia. Maging desire nila ay basahin ang iyong mga salita. Maging desire nila ay pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Pawiin ang anumang pag-aalinlangan. Maging panatag ang kanilang puso. At bigyan sila palagi ng
ganap na pag-asa sa kanilang kalagayan sa buhay. Kaya pagpalain ng mga kabataang ito na sa pamamagitan ng ganitong simple, maikli at mga pagbubulay-bulay sa iyong mga salita ay magdulot sa kanila ng kagalakan, magdulot sa kanila ng pagpapaalab at pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Tulungan mo po palagi ang mga kabataang ito. Turuan at patuloy na gabayan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at kapangyarihan lamang, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu na siyang magbubukas at mangunguna sa mga kabataang ito upang ang kanilang puso, ang kanilang isip ay laging bukas sa iyong mga salita at kapahayagan upang masunod ang iyong kalooban. Salamat po, Diyos. Palakasin ang mga kabataang ito sa kanilang pag-aaral ay pagkaloob ang karunungan sa kanilang mga panalangin. Ikaw po ang maging katugunan. Ito po ang aming panalangin. Ito po ang aming pagsamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, young people, naway naging blessing sa inyo ang devotion natin ngayon. At sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan si Jesus.